Hello po mga kapatid, brothers and sisters, isang mapagpaalang umaga, hapon, gabi, saan nasulok kayo ng mundo ng nararating ng vlog na to. Kumusta na po kayo lahat dyan? Bago po ang lahat, tumako po tayo sa pagbungad ng panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming paintulad sa tukso at iandiaan mo kami sa lahat ng masamaan. Para sa ating mahal na ina, Ginong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Buot kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ay panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasa walang hanggan sino. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan sino. Sabay-sabay po tayo lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yan, palakpakan po natin si Lord. Welcome po muli sa ating God's Healing Mission. Siyempre, ano po yung mission ni Lord dito? No? Mission ni Lord, a mission to heal, to protect, and to save people. And ang pinakapuso natin, paulit-ulit natin sinasabi, pinakapuso natin, no, kaligtasan. Sana po lahat po tayo, ayan na yung mga nangyayari sa atin sa buong mundo. Ayan na mga propesya, ayan na yung mga totoong mga nangyayari na sa mga propesya ni Mama Mary. Ayan na po, ayan na. So please, wag na po natin kalilimutan na sabi ni Mama Mary, pakiusap niya dito sa mga prophecy niya, please spread this message. No? Spread this message. Tulungan po natin. Sabi ko nga, i-like mo ito, i-share mo to sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Actually, this is napaka-importante po nito for the salvations of mankind. Napaka-konti pa lang ng mga nanonood ng vlog natin kung tutusin. Kailangan na kailangan ito ng buong mundo. I-save mo kapatid, ang buong pamilya mo, mga kaibigan mo, kaopisina mo. I-share mo ito kapatid dahil Diyos ko, ito na, alam mo na yung alam niyo na po ang mga nangyayari ngayon at ito'y napakahalaga sa ating kaligtasan. Amen? So, sana po nasa mabuti kayong kalagayan at sabi ko nga, sana hanggang salamat sa Diyos at buhay tayo. Malapit na sa level 1 dyan, alert level 1. Pero ayan, may bago na namang, parating, parusa ba yan, pagsubok, or ito na nga yung prophecy ni Mama Mary. Amen? So, kagaya na sabi ko, no? So, please, sabi rin ni Lord Jesus, sabi niya bago siya umakyat sa langit, humayo kayo, ipalaganap mo ang mabuting balita ng kaligtasan. Wala siyang bibig, wala siyang kamay. Tayo po ngayon, ang kamay, ang bibig ni Lord Jesus at saka ni Mama Mary. Spread niyo po ito. Please share this, okay? Yun lang po maitutulong natin sa kapwa natin. Kung di ka pwede mangaral, okay lang. So, spread mo na lang ito. Don't forget to subscribe and click the bell button para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga bagong vlog natin. Amen? Muli, ito yung lingkod si Brother Angel Santos, your Catholic Church Defender, dati pong lay minister dyan sa St. Joseph, at Catholic Charismatic Bible Preacher po dyan sa SOC, LSJM, at ngayon po, ayan, nandito na ako mismo. Ayan, mas malapit na. Diyan lang mismo sa cellphone nyo, sa YouTube channel natin, God's Healing Mission by Bro Angel. Huwag nyo pong kalilimutan i-review lahat ng mga video natin. Napakarami nyo pong malalaman. Sabi ko nga na never heard pa in your entire life. Amen? Alam ko marami na kayong natutunan. At lahat po ito, turo na simbahan, turo ng Biblia po ha, walang personalan, at ito po ay hindi galing lang sa sarili ko, kundi galing sa Diyos, galing sa simbahan at sa Biblia. Amen? So, ready na po ba kayo? Ayan, nakakamangha. Ito'y napapanahon. Muli, napapanahon. Ito yung mga Russian prophecy. No?
Ayan na, no? Nakikita na natin ang mga prueba, proof. Sayang lang, no? Kukunti pa lang po ang nakakaalam. Kagaya ng sabi ko, tayo lang po ang inaasahan ni Mama Mary. Wala po, nasa langit na sila. So, gumagawa ng paraan para bumaba rito sa lupa, para sabihin sa mga tao, at tayo daw ngayon ang dapat mag-share nito. Spread my message, sabi ni Mama Mary. So, spread nyo po, please, kapatid, no? Iligtas mo ang pamilya mo, hindi lang sarili mo, pamilya mo, at lahat ng mga relatives at mga kaibigan mo. Amen? So, napakaganda ng topic natin. Nasaan na po tayo? Topic number 106. Muli, napapanahon na naman. Kakaiba na naman ang ating topic. Yung po dating alam niyo po yung dating mga prophecy ni Mama Mary. I-review nyo. 72, 73, 74. I-review nyo po lahat yun at namnamin nyo lahat ang mga magugulat kayo. Nagkatotoo lahat yun. Yes, nagkatotoo. Ngayon, tungkol naman sa kaligtasan, tungkol sa mga mortal sin, venial sin, o kung paano magligtas ng kaluluwa, healing ha. Ito rin po, no? Isa sa pinakamahalaga rin dito sa vlog na to, malalaman nyo rito, paano ba gumaling sa inyong karamdaman? Kung interesado kayo, may karamdaman ng makamag-anak nyo. Please, kapatid, no? I-share mo ito. I-share nyo po ito. Marami tayong malalaman sa aral katoliko, lalo na po yung protection natin sa COVID-19, no? Kung paano ba protection? At ano ba yung mga nangyayari? Ano ba yung dahilan ng mga nangyayari ngayon? Ayan po mismo sa vlog na to, i-review nyo. Marami kayong malalaman. Amen! Palakpakan natin si Lord. Muli, eto na, bagong vlog na naman natin. Topic 106. Ano ba ito? Brad, ano naman yan? Yes, ito po pinagninilayan ko at pinag-research ko talagang mabuti ito para ma-share ko po sa inyo. Because actually, ito po ay mga galing kay Mama Mary. Ang 106, kung ready na kayo, tawagin nyo na yung mga friends and relatives nyo dyan. Mag-ready na po kayo. Ito na. Dito na po tayo sa topic 106 natin na ito na may napapanahon naman. Ito kakaiba ito dahil ito naman po, ito yung mga prophecy from 1847. Ito po yung mga before and mga kasalukuyan, before at yung kasalukuyan. Now, recent na prophecy ni Mama Mary tungkol sa Russia. Na lahat po ito ay nagkatotoo na. Yes, totoo po yung narinig nyo. Ang pag-aaralan natin, ito yung mga prophecy. From 1847 pa hanggang 2020 prophecy. From COVID-19, Russia, China prophecy ni Mama Mary, lahat po yan nagkatotoo na. Amen? So ready na ba kayo? Kung ready nyo bang marinig ang mga prophecy niya? Meron pa pala, maliban doon sa 2018-2020 ni Bro Edson ng Pilipinas ng Bacolod, approved by Bishop. Meron pa ba? Yes. Ito po ngayon, ang nakakagulat kasi rito mga kapatid, brothers and sisters, lahat po yun nagkatotoo. From World War I, World War II. Nagkatotoo po ang sinabi ni Mama Mary tungkol sa Russia. May warning na po siya, 18th century pa lang. Amen. So ready na po ba kayo? So sabi ni Mama Mary, spread nyo to dahil ito po ay napakahalaga para sa kaligtasan natin lahat. Kaligtasan actually ng buong mundo. Pero kukunti lang tayo, at least importante, mapalad naman tayo, di ba? So sabi nga sa Bible, di ba? Matthew chapter 7 verse 13, sabi ni Jesus, kukunti talaga maliligtas eh. Kukunti lang interesado rito eh. So tama yung sabi ng ating Panginoong Jesus, di ba? Nako, konti lang maliligtas kasi konti lang ang interesado. Kaya mapalad ka kapatid, interesado ka, so i-share mo to para marami tayong maligtas. Kung ayaw naman nila, okay lang. Ang importante, natulungan natin si Mama Mary, si Lord at si Mama Mary sa kanilang mga mensahe sa buong mundo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ano ba yung mga prophecy pang yan, Brad? Yan, di ba? So, may mga prophecy pa ba? Alam niyo po ba, noong pa man, may prophecy na. Kasi bakit ba? Ewan ko, siguro sila yung mga bad people. Before kasi, alam nyo, no, ngayon hindi na eh. Alam niyo po ba ang Russia, ibang before, di ba tinatawag nilang communist country? Ang China is also a communist country. Ano ba yung communist country? Konting kaalaman. Pag sinabi mong communist country, sabi ng mga expert, it's the same as atheist.
mga walang Diyos, hindi naniniwala sa Diyos. So communist country sila noon pa, yung Soviet Union pa noon. No? So noon pa man, dahil siyempre walang Diyos, anong asahan mo? Gustong-gusto lang nila makipag-away, makipag-gera. At alam niyo po ba, ang Russia, noong panahon pa, 18th century, sila ang isa sa pinaka malakas na military forces. Largest military forces in the whole world. Isa sila sa mga pinakamalakas. So, pansinin mo, dahil siguro doon, communist na, hindi na naniniwala sa Diyos, sila pa yung pinakamalakas at gustong-gusto nila magpaggera yung mga Russian na yan. So, siguro sila bad people. Ngayon, 18th century pa lang, no? Anong nangyari? Mayroon na ba? Yes, mayroon na bang prophecy tungkol sa kanila? Yes po. But, ito, before anything else, kailangan tingnan muna natin. Ito kasi timing yun, no? Pero tingnan natin, sa Bible pa lang po, may bininggit ni si Lord Jesus. Wala nga lang timing ito. Wala lang panahon, kung anong panahon, anong date o year. Pero may binanggit na si Lord eh. Bago maghukom, tinanong siya, di ba? Sabi ng mga eskriba, mga disipulo, Matthew chapter 24, verse 3 to 8. Tinanong siya, di ba? Sabi rito, lumapit ang mga alagad, ito sa mga alagad niya sinabi, Guro, kailan ba darating? No? Yung paghukom nga. Alam mo, sabi ni Jesus, ito, Bible pa lang to, wala pa. 2,000 years ago, ito prophecy, makinig po kayo mabuti. Sa Bible pa lang prophecy meron na. Ano sabi rito? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi akong Mesiyas. Marami silang maililigaw. Ayan na, no, di ba? Marami na ililigaw. Ibang sekta. Ano pang sabi niya rito? Ito po, between 3 to 8 po ito, no, i-summarize natin. Ito na. Makaririnig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag. Dapat mangyari yung mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako ang salita ng Diyos. Bible prophecy pa lang po, wala pa yung kay Mama Mary. Ang kay Mama Mary ay latest prophecy. Ito, old prophecy pa lang Bible, 2,000 years ago, mayroon ng prophecy sa mga digmaan na yan. Kaharian sa kapwa-kaharian, bago maghukom. Lucas chapter 21, may binanggit pa po siya, inulit na naman ni San Lucas dito, ano sabi rito, chapter 21 verse 7 to 11. Ito, nandito po yung, naalala nyo yung sinabi ko noon, nandito po yung COVID-19, yung tungkol sa salot. Bago dumating, maraming salot na darating. Sabi rito ng Jesus, tinanong sila ni Jesus, Guro, kailan po na ito mangyayari? Ano sabi niya? Sumagot siya, ano sabi rito? Sa 10 na tayo. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Sa 11, magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kakilagilalas na tanda buhat sa langit ang salita ng Diyos. 2,000 years ago pa lang po ito. Yung mga tanda na kagilagilalas, di ba? Siguro ito rin mga UFO. Amen? Or pwede rin natin yung sa Fatima, no, naalala nyo, yung araw, no, di ba, sumasayaw, pinakita ni Mama Mary, mga tanda sa langit, at marami pa pong prophecy, mga tanda sa langit. Yan daw po ay mga signs of the end times. So, 2,000 years ago yun, parang, Brad, matagal na yun, di ba? Yes, kung iisipin natin, salot, digmaan, totoo yun. 2,000 years ago. Pero ito yung nakakagulat ngayon. Ito kakaiba. Ang malalaman na itatopic ko naman ngayon, ang magugulat kayo, timing naman. Ito na, may timing na. At yung mga timing na yon, talagang tumugma sa sinabi ni Mama Mary. Ayan na, no? So, ready na ba kayo? Ito na naman, ito na. Ito na yung mga prophecy naman na nagkatotoo, may timing. 1847, alam niyo po ba, sa Italy, mayroon na nag-prophesize.
ang pagkakalam ko, it's either Mama Mary o si Lord Jesus ang nagsabi, dito kay Sister Rose Asdente, Tagia ng Italy, 1847, pakinggan nyo po yung mga data, napakaganda, nakakagulat na mga pangyayari. Yung mga date po, pinag-aralan ko siya mabuti. Yung mga date niya, tumutugma, tamang-tama po sa mga nangyayari. 18th century pa lang, World War I pa lang. Alam niyo po ba may special mention na yung Russia? Hindi US, hindi Japan, hindi ko alam kung bakit. Sabi rito, sabi ni Sis Rose Asdente, 1947 sa Italy, prophesies, there shall be great confusion of people against people and nations against nation. The Russians, special mention, the Russians shall come to make war on Italy. Priests and religious shall be battered, and the earth, especially Italy, will be watered with their blood. Sa Tagalog, ano sabi rito? Ang Russian po, gagawa na siya isang pagmumulan ng giyera at babaha ng dugo. Russian, special mention, magtataka ka, special mention, 18th century palang Russian po. At ang Russian, dahil communist country, during that time, communist pa sila, they don't believe in God. So yung mga, tingnan mo po, ang mga pinapatay nila, mga priests, religious people, sa Italy. 1947. Ngayon, fast forward tayo konti, mayroon na naman. Hindi may nangyari, wala pa doon. 1847. Pansinin niyo yung mga date. 1895 naman. Si Elena Aurelio, si mismong Mama Mary na naman nagsabi, 1895 na to, before na 1847. 1895, inulit, babala ni Mama Mary sa buong mundo. Russian will march upon all nations of Europe, particularly Italy, and will raise their flag over the dome of St. Peter's, Italy, will be severely tried by a great revolutions, and Rome will be purified in blood for its many sins, especially those of impurity. The flock is about to be dispersed, and the Pope will suffer greatly. So, nangyari po noon, hindi pa, yung 1947, wala pa nangyari. Inulit ng 1847, inulit ng 1895 ni Mama Mary. Doon na naman po ang sinabi niya, sabi niya, Russian will march upon all nations of Europe. Siya na naman po, Russia na naman ang mag-uumpisa ng gulo, ng giyera, at pupunta sa Rome, sa Italy. Tanong, nagyari ba yon? Ito ang nakakagulat, kapatid. Listen to this. Nag-umpisa na yung World War I. Kailan? 1914. Napakalapit nun. Although mas malapit yung mga ano ngayon, no? Yung mga prophecy nga. Ngayon yun, may mga ano pa, may 40 years, 1895. So, computein mo, 1914 lang, nag-umpisa na. So, i-compute mo yun, mga 19 years lang. Nangyari po yung sinabi ni Mama Mary. 1914, nag-umpisa po ang World War I. Involved na malaki ang Russia. World War I, 1914 yun to 4 years po yun na nangyari. Doon nagpakita si Mama Mary sa Fatima, Portugal po. 1917, kasalukuyan naggigera. World War I, nagpakita si Mama Mary. Pansinin nyo, no? Yung sinabing 1847 ni Mama Mary, Russian. Mag-uumpisa ng giyera. Na 1847, 1895, pinaalala sa atin, pinaalala sa buong mundo ni Mama Mary. Totoo nangyaring 1914 o hindi? Yes, nagkatotoo, nagkagera 1914. Ang mga, alam nyo po sa kwento nun, ang mga Russian, ang daming pinatay. Mga priest, mga pope, mga ano sa Rome, ang daming pong pinatay. So, nagkatotoo na World War I, 18th century, 19th century pa lang. Amen? So, doon pa lang, at 1917, di ba, naalala yung March 3, nag-umpisa na yung, nagpakita si Mama Mary noon.
kasalukuyang World War I. Alam niyo po kung ilan ang namatay noon? Estimated, no? 40 million people. Estimate 40 million lang naman na mga namatay. World War I. Malaking impact, maraming pinatay ang mga Russian. Pansinin nyo, special mention siya. Bakit hindi binention ng ang US or ang Japan? Russia, 18th century. No? Ito pa yung nakakagulat mga kapatid. Sabi nga, i-share mo to. Ito yung mga prophecy ng Russia na nagkatotoo. Sila ang bad guy dito. Sila yung bad people talaga nag-uumpisa at maraming pinapatay. Ano ba sa pagkatapos noon? Nang binanggit 1914, 1847, 1895, 1914 nagkatotoo. Ano ba ang sinabi naman ni Mama Mary naman? During World War I na, 1917, binanggit po sa Fatima. Kanino? Kay Lucia, Jacinta, Francisco. Naalala niyo po yung tatlong bata. Binanggit niya yon, yung third secret of Fatima. Ito po yung third secret, actually hindi na secret. Isa yon sa Russia na naman. Hindi pa tapos yung gera kasalukuyan. Ano sabi rito? Ang sabi rito, lumabas po yung third secret noong 1941 na actually. Kasi na-secret nga yun, no? So, 1941, tapos na yung World War I nun. Pansinin niyo yung mga date ko, tumugma po. 1941, actually, kasalukuyan World War II na to, no? Sabi rito ni Dos Santos, sabi, she showed the children of vision. Ito po yung second, ito daw po yung mga secret of Fatima apparition. Ano sabi rito ni Dos Santos? Sabi rito, sabi daw ni Mama Mary, sabi sa mga bata, she showed the children of vision of hell. Vast, sabi rito the vast sea of fire populated with demons and the black souls of the damned. Unang message po ni Mama Mary pala na Lathala 1941, pinakita niya yung impyerno. Totoo. Talagang dagat ng apoy. At yung mga kaluluwa na nandun, pinakitaan po ni Mama Mary. First secret, pangalawang secret, nandun po pumasok yung Russia. Sabi rito, binanggit daw ni Mama Mary kay Santa Lucia. In the second letter, she warned that World War I would be followed by a far worse conflict unless people stop offending God. She called the consecrations of Russia. Talagang pinapakonsecrate niya yung Russia dahil yan nga, nagkatotoo na yung World War I, 1914 to 1918. Ngayon, sabi pala nung 1970 na yon, consecrate niya yung Russia to my Immaculate Heart. Otherwise, Russia will spread her errors throughout the world. So, nalathala to 1941 kasalukuyan ng nagkakaroon ng gera. At ang gerang yon po, ayan, isa sa pinakamalaking gera yon, German at saka Russian. Ayan po nagkatotoo, no? Tiruin mo, yung 1917 pa lang, kung nailathala yon tungkol sa Russia po, naibalita lang 1941 na, kasalukuyan ng World War II. Pero pansinin nyo, nagkatotoo. Sabi rito, followed by a World War I. So, ang sabi ni Mama Mary, pansinin nyo, yung World War I na yan, may darating pang World War II. At ang Russia na naman. Ang pinakikiusap ni Mama Mary sa mga tao, sa Pope, sabihin mo, sabi kay Santa Lucia, i-consecrate yung Russia dahil sila na naman ang mag-uumpisa ng gera. Grabe. Inulit po yan, 1957 na, tapos na yung tapos na po yung gera. Ang gera po naman, tandaan natin, World War I, 1914, 4 na taon hanggang 1918. World War II, 1939 to 1945. Ang haba, 6 na taon po yun. Pero binanggit niya ni Mama Mary, totoo nangyari. But after na World War I, may World War II. Tungkol Russia na naman na mag-uumpisa na naman. Nagkatotoo po yun.
kapatid, brothers and sisters. Kaya noong 1957, binanggit naman, kasi yung mga, may mga secret kasi po yung mga message ni Mama Mary. So, nung binuksan uli, sinabi muli ni Saint Santa Lucia, di po ba, nabuhay siya ng 80 plus pa eh. Ano sabi po rito? Ito po, 1957 na, December 26, 1957. Doon pa lang uli binanggit. Ito na, binanggit na ito na yung parating na naman. World War I, before World War I tungkol sa Russia, nagkatotoo. Before World War II, binanggit tungkol sa Russia, nagkatotoo. 1957, binanggit na naman ni Santa Lucia, sinabi niya po rito kay Father Fuentes, sabi rito, "Tell them, Father, that many times," sabi ni Santa Lucia to, mismong nakausap ni Mama Mary, "the Most Holy Virgin told my cousins, si Francisco at si Jacinta, as well as myself," siya din daw, kinausap ni Mama Mary, "that many nations will disappear from the face of the earth." She said that Russia, special mention na naman, 1957 lang to Russia will be the instrument of chastisement chosen by heaven to punish the whole world if do not beforehand obtain the conversions of that poor nation. Ano daw? Ito kakaiba naman na sinabi ni Santa Lucia. Sabi ko nga, please i-share mo to sa lahat ng mga kaibigan nyo. Totoo. Ito po yung hindi nalalaman ng maraming tao sa buong mundo. Mga prophecy ni Mama Mary tungkol sa Russia na never heard in your entire life. Ngayon nyo lang po maririnig to. Kaya sabi ko nga, spread nyo to. Totoo. Totoo po ang mga pangyayaring to at totoong nangyari before pa lang na itong Russia na itong 2022, mga kapatid. Talagang nakakamangha, nakakagulat ang katotohanan yung mga apparition ni Mama Mary, ang daming ba nagbabaliwala. Si Santa Lucia, 1957 na po yun, tapos na yung World War II. Russian pa rin, ang nanguna din. So ngayon, binanggit na naman, sabi nito, ito 1957, binanggit na naman ni Santa Lucia, future na po ito. Ayan na, future na yun 1957. Tapos na World War I, tapos na World War II. By the way po, konting kaalaman. Ang World War II, alam nyo po, kaya sabi nga, mas matindi mangyayari, di po ba? Kasi hindi nga nagko-consecrate pa yung Russia. So, yung Russia hanggang ngayon, hindi pa daw nagko-consecrate yung Russia. So, ngayon, alam niyo po ba, mas matindi ang World War II nangyari? Alam niyo po kung ilang milyon ang namatay noon? Estimated 60 million na katao namatay. World War II. Grabe. Imagine mo kung World War III na yan. Amen ba? So, dito pa lang, kaya listen to this, sabi ni Mama Mary, spread this, tulungan nyo po si Mama Mary, tulungan natin si Lord Jesus, tulungan si Mama Mary, tulungan nyo po. Hindi ko kaya to, kailangan ko ng tulong nyo, kailangan ni Mama Mary ang tulong nyo sa buong mundo. Spread this message, mga nagkatotoo about Russia prophecy. Pero 1957, 1847, ayun na, ang Russia, mag-ingat, magkakaroon ng ganito, natupad, 1914. Sabi noong 1917, sabi ni Mama Mary sa mga bata sa Fatima, ang Russia, consecrate nyo, kasi ang Russia, ganito yan, sila na naman mag-uumpisa ng gera. After how many years? Like 30 years na ulit ang World War II. Totoo, hindi. Totoo, may World War II Russia na naman. Ngayon, sinabi ni Santa Lucia, dahil buhay pa siya, mayroon pang mangyayari daw, 1957 to, tapos na yung World War II. Ano naman, ito yung prophecy naman ni Mama Mary sa future naman. Ano sabi? Matindi to, sabi rito. Sabi daw ni Mama Mary, Russia will be the instrument of chastisement chosen by heaven to punish the whole world if do not beforehand obtain the conversions of that poor nation. Kapag hindi daw na-convert ang Russia, dahil alam po natin, communist country, they don't believe in God. Pag hindi sila na-consecrate, o siguro na-ordain, o mapakilala ang Diyos sa kanila, sila mismo magiging dahilan. Sabi ni Mama Mary kay Santa Lucia, Sister Lucia,
Ano sabi niya? Kapag hindi daw na-consecrate ang Russia, sabi ni Mama Mary, yan ang gagamitin na pagparusa sa mundo ng ating Diyos na buhay. Siya ang gagamitin ng bansang Russia. 1957, ha? Ito, wala pang masyadong malayo pa yun, 1957 pa lang eh. Pero pansinin nyo, pag daw hindi na-convert tong nasyon na to, hindi talagang magkakagera at magkakagera, Russia na naman, hindi hihinto, mga kapatid, brothers and sisters. Di ba? So ngayon, Russia, hanggang 1957, punta naman tayo sa China na nagkatotoo. Special mention po ni Mama Mary about China naman. China, eto naman. Naku, hindi pa pala tapos to. Mayroon pang 1960s. 1957 ha? 1960s about Russia po ha? In the 1960s, Garabandal, Spain. Ito po sa Spain nangyari. Nagpakita si Mama Mary. Visionary. Si ano na po to, Padre Pio daw. Garabandal, Spain. Visionary Conchita Gonzalez. Kilalang visionary po ito. Cited Padre Pio as having told her, sabi daw ni Padre Pio, the great wonder of God, the miracle, must be paid for with much blood throughout Europe. Apparently, this had reference to Russian invasion. Aba, 1957, Santa Lucia sinabi. 1960s, binanggit na rin na naman pala ni Padre Pio tungkol sa Russian invention. Ayun no? Mga Russian po prophecy to. Si Padre Pio na nagsabi, wala nagpakita or something. So, 1960s na to. Sinabi niya, told her, or I don't know kung buhay pa si Padre Pio nun, o kung buhay pa, o patay na, or binanggit siguro sa kanya na kung patay na siya, nagpakita sa vision. Pero kung buhay pa si Padre Pio, isa yun sa prophecy ni Padre Pio. Russian invasion na naman. Pansinin nyo, 1957, 1960, Russia, pinag-uusapan. Pinag-iingat yung mga tao sa Russia. China, alam niyo po ba yung China naman, binanggit naman special mention sa apparition ng Mama Mary, saan? Sa Pilipinas naman po ito. Naalala niyo yung Mount Carmel sa Lipa, Batangas, tungkol sa China na nagkatotoo din. Ito, pakinggan nyo. Ito po yung sabi ni Mama Mary naman. Ito po yung nangyari 1948 naman. Naalala nyo si Sister Teresita Castillo, si Sister Teresing. Siya po yung madre noon sa Mount Carmel missionary or siya rin po ang nagpaano dun sa Mary Mediatrix sa Paul Grace. Ayan po, sa Lipa po yun nangyari. Mama Mary, alam nyo sa apparition niya, sabi rito, sabi ni Mama Mary 1948, sabi po niya, pray for China. Hindi pa naintindihan ni Sister Rising during that time eh. Bakit pray for China naman? Grabe. So, yung 1948, bakit pray for China? Kung naalala nyo, ang China, ayan ang China po, pansinin nyo, noong pa man, yan, nagsasakop, communist din yan eh, walang Diyos din. Nagsasakop siya, hanggang ngayon po, naalala nyo, may sinakop na sa bansa natin ang China. So, special mention din ng China ni Mama Mary. So, lahat po ito nagkatotoo. At naalala nyo po yung naalala nyo yung COVID-19. Saan ang galing yung COVID-19? Yung sa Wuhan po, China rin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin si Mama Mary. Lahat ng sinasabi niya totoo, mga kapatid. Kaya sabi ko, please, i-share mo to kapatid sa lahat ng mga tao hanggat kaya sa buong mundo para malaman nila kung ano ang mga propesiyan tungkol sa Russia at China na nagkatotoo na. Hanggang ngayon nagkakatotoo. 1960s po ito. Ngayon, fast forward na tayo. Hindi ko pa nga sinama yung mga ibang prophecy kasi maraming apparition po yan, marami pa. Pero yung lang mga ni-research ko tungkol sa Russia, China. So, pansinin niyo po yun talagang word for word po yan, Russia. Special mention siya, 1847 pa lang, sinabi na mag-ingat sa Russia, mag-i-invade, World War I nangyari. Sabi dito sa sinabi ni Mama Mary 1917, ang Russia dapat i-consecrate, kung hindi magkakaroon ng another gera, magiging matindi. World War II nangyari.
60 million people namatay. Ngayon, panahon natin, 1957, 1960s, Russian invasion mangyayari. China, pray for China, sabi ni Mama Mary sa Lipa, Batangas, sa Mount Carmel po, doon sa church na yon. Bakit? Kasi po nakita natin, ang China po ngayon, ang dami niyang ini-invade na mga bansa. Amen? Nagkakatotoo, hindi. Nagkakatotoo na po. So please, kailangan malaman po ng buong mundo. Please, i-share niyo po ito. Ayun na, dito naman tayo sa panahon natin. Ito sinasabi ko, Spain, Italy, ang daming mga prophecy. Ngayon, prophecy naman niya sa Pilipinas na, nagkatotoo rin. At ngayon, bumalik tayo kay Brad Elson. Naalala niyo yung nagkatotoo, COVID-19? Di po ba? Malinaw yun. 2018. Ano sabi? Sabi ni Mama Mary kay Brad Edsol, approved by Bishop Jerry. Tandaan po natin pwede nyo pong i-check sa ANC channel yung prophecy of the apparition of our Blessed Mother. I-check nyo po yun sa internet nyo. Nandyan po yan sa ANC channel, ABS-CBN. Pinag-usapan yung apparition tungkol sa Russia, ng ABS-CBN ng ANC channel. At yung vlog po ni Adrian Milag tungkol sa 10 prophecies to Bro Edsol sa Pilipinas, Bacolod, na nagkatotoo. Ano sabi? Ito po yung mga nagkakatotoo uli Ang sabi, malinaw po nung una pa lang ng prophecy ni Mama Mary, 2018 pa lang COVID-19 tayo. Tatlo yan, Russia, COVID-19, China na nagkatotoo. Nagkatotoo po. Hindi yung mangyayari pa lang, nangyari na. Ano sabi rito ni Mama Mary? Sabi nung unang prophecy niya, ano sabi niya rito? Mahaba po to, isa-summarize ko. Ano sabi niya? Many lives, 2018 lang po to, September 1 2018, listen, binanggit na po yung tungkol sa disease, COVID-19. Many lives will be lost because of the disease that will shock the world. Parating daw na disease that will shock the world. May disease at maraming mamamatay. 2018 pa lang po yun. At sinabi nga kay Father Mitchell, kung naalala nyo, binanggit yun, 2019 daw, mag-uumpisa na yung magsasara dahil may disease, may COVID-19. Nagkatotoo po yun. Ito rin 2018. Nangyari yun the following year. So ito makikita nyo may timing. Timing yung date, kaya ako nag-interesado rito isiwala sa buong mundo. Diyos ko, wala pong masyadong pumapansin dito at nagkakatotoo pero walang pumapansin. Kaya tingnan mo, ang daming namamatay ngayon. Hindi sila ready. Kasi hindi sila nag-aaral, nagsusuri, hindi sila... Napakahalaga po to, lalong-lalo na po mga apparition ni Mama Mary. Please i-review nyo po yung mga vlog ko. Vlog ni Brad Adrian po, nandun yung 10 prophecies, ANC channel, nandyan po lahat yan. Approved by Bishop po, ito po kay Brad Edsol ng Bacolod. Nagkatotoo, hindi. Binanggit din po sa 10 prophecy, kung naalala nyo, na magkakaroon ng another virus is greater, sabi ni Mama Mary. 2020, nagkaroon nga, 2021. Nagkaroon ng Omicron ng Delta. Amen? Tapos yung vaccine. Ang vaccine, sabi ni Mama Mary, gagamitin yan ng mga tao sa mundo to control the world. Nagkatotoo po, hindi. Nagkatotoo. Galing lahat yung kay Mama Mary, mga brothers and sisters. Review my vlog. Amen? Nakakagulat, no? Totoo. Sabi nga, this is the reality. Ito po yung nangyayari na hindi alam ng mga tao. Ayan na. And last, ito na. Ano ba sabi? Tungkol sa Russia tayo. Ito na, magka-combine na. China-Russia. Combination na sinabi ni Mama Mary ngayong panahon na to naman. Makita nyo po yung timing niya. 1847, World War I nangyari. 1917, lahat ng prophecy nangyari sa World War II. Ngayon naman, ayan na, may invasion na naman na Russia. Ano sabi ni Mama Mary sa apparition niya? Okay? So please, i-share niyo po ito. Totoo po na mga nangyayari na, mga prophecy before hanggang ngayon nangyayari. Ano sabi? Ito po, June 27, 2019. Ang nakakagulat dito, 2019 lang po ito 2-3 years ago. Ano sabi ni Mama Mary kay Brad Edsol? Approve po ito ng bishop
Pilipinas naman to. So, pansin ninyo, ang aparisyon niya sa Portugal, sa Fatima, Spain, meron siya sa Italy, kung saan-saan. Ito po sa Pilipinas. Ang magtataka ka po, ito sa Pilipinas, itong huli, at dito po, dito siya nagsabi ng tungkol sa COVID-19, yung disease. No? Bakit? Kasi alam ni Mama Mary, sa akin lang po siyempre, only God knows, no? Bakit siya nagpakita at sinabi yung disease na yun kay Bro Edson sa Pilipinas? Bakit? Kasi po ang Pilipinas ngayon, maraming deboto kay Mama Mary. Siyempre, kung magpapakita yun sa US, sa Russia, hindi siya paniniwalaan. Amen? Hindi siya paniniwalaan. Saan siya magpapakita? Sa mga naniniwala lang kay Mama Mary. Amen? Alakpakan natin si Lord. Yun. Kaya pansin ninyo. So, itong huling araw, nagpakita na lang siya kay Brother Ersol. 10 prophecy po yun, i-review nyo yung ano natin. Tungkol sa Russia, tiyempong-tiyempo po, timing na timing in China. Ano sabi niya rito? June 27, 2019, pang-apat po niya itong apparition. Pang-apat. Binanggit po ito ni Mama Mary. Brothers and sisters, listen to this. Ano sabi ni Mama Mary dito? Sabi niya, I make an urgent call to all of you to pray Holy Rosary, Chaplet Divine Mercy. Keep your faith strong. Ano sabi niya rito? The Red Dragon. Ayan, listen to this. The Red Dragon China. Ang tawag ni Mama Mary sa Red Dragon. Alam mo yung dragon, no? Dragon daw in China. Sabi ni Mama Mary, Red Dragon China is preparing to devour my beloved Philippines. She will take over, China daw. China will take over many nations. Nangyari o hindi? Magte-take over ng many nations. Eto pa, together with Russia. Russia na naman, brothers and sisters. Together with Russia, and it will not be through economy, hindi daw dahil sa ekonomiya, but warfare. Ano daw? Hindi lang ekonomiya, kundi mga digmaan. Ang purpose niya talaga, gusto niya makipagdigmaan. 2019, June 27, sabi niya, nagpaplanong ang Russia ng invasion. Ngayon, 2022, nag-invade ba ang Russia ngayon? O hindi? Ayan po, nagkakatotoo. 2019, after 1 year, 2 years lang, nag-invade yung Russia ngayon sa Ukraine. Diyos ko, ganun po katotoo ang sinabi ni Mama Mary. Sa China, sinabi niya, binanggit noon, naalala mo sa 1948 pa lang, binanggit niya kay Sister Singh. Sabi niya, what's out for China? And then dito naman, Red Dragon China na nag-uumpisa na mag-invade. Nag-invade na, hindi. Ang dami na nag-invade. At yung pansinin niyo po, pati yung COVID-19 nang galing sa kanila. At ngayon, binanggit niya, ngayon pala, together with Russia. Ibig sabihin po ni Mama Mary, China at Russia are, naku, magkakampi. Together with Russia. Brothers and sisters, ayan na po yung mga ebidensya ko. Tingnan nyo, i-check nyo sa internet nyo, i-check nyo po sa ANC channel, i-check nyo sa vlog ni Brad Adrian, yung Our Lady of End Times Prophecy, totoo, nandun po lahat at nagkakatotoo na, brothers and sisters. Amen? Ayan, i-review natin. From 18th century, sinabi ni Mama Mary, ang Russian ganito, ganon. Mag-i-invade sila, mapapatay sila. Nangyari hanggang 1895, nangyari yon kailan? 1914 lang, ilang taon lang nangyari. Binanggit na naman ni Mama Mary tungkol sa Russia. 1917, dire-diretso yun, hanggang nangyari, 1930, 1945, nagkaroon ng World War II. Consecrate the Russia, sabi na naman ni Mama Mary. Sabi niya, ingat, gagamitin ng Diyos yan ang Russia para maubos ang mga, maubos daw yung mga, gagamitin yan sa parusa, chastisement, para sa mauubos daw yung ibang mga bansa. At ito naman si Mama Mary ngayon lang, 2019 lang po ito. Ano sabi sa 2019? Ang Russia at China, nagpaplano silang mag-invade, sumakop. Tanong, 2022, nangyari po o hindi?
ayan na po ang nakikita na natin sa buong mundo. Nangyayari na, nagsasakop na ng ibang bansa ang Russia. Lahat po ng mga prophecy ni Mama Mary ay nagkakatotoo na. Amen? Palakpakan po natin sa Lord. Ayan. May natutunan. Ayan. So, yan po kagaya ng sabi ko, no? Ang tanong ngayon, Brad, ano ba ang susunod? No? At ano ba ang dapat nating gawin? Ano ba ang susunod ngayon na gagawin natin? Ano pa yung susunod na mangyayari? Ano ba sabi ni Mama Mary? Ano ba ang dapat gawin? Sa susunod na vlog na po yan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yan. So, yan. May natutunan po kayo. Lahat yan totoo. Sabi ko nga, please, magsisi na, mangumpisal na po tayo lahat. Sa susunod, ibibigay ko yung mga iba pang mangyayari daw. Sabi ni Mama Mary, ay, naku, hintayin nyo po yun. Abangan nyo yung mga susunod na vlog natin. Mga iba pang propesya ni Mama Mary naman. Maliban sa Russia, yan, nagkatotoo. Sa China, nagkatotoo. Maliban dyan, ano pa kaya ang mga propesya niya na mangyayari pagkatapos nito? Totoo po, no? Spread this, sabi ni Mama Mary. Spread natin sa buong mundo. Let's save the whole world. I-save natin ang mga pamilya, kamag-anak natin. Nakikiusap po si Mama Mary, nakikiusap po ako. Please spread nyo po itong mga prophecy na to from 1847, nagkatotoo hanggang ngayon po about Russia. Sana po may natutunan kayo at sana maraming na-bless. Kung na-bless kayo, please don't forget to share this sa lahat ng mga kamag-anak nyo, mga pamilya nyo. Ngayon po, dumako na po tayo sa healing prayer. Lahat ng may karamdaman, may kasakitan, lumapit po ngayon. Mga kapatid, brothers and sisters, lumapit na po kayo. Ang kanang kamay nyo sa ulo at kaliwang kamay sa may karamdaman. Lord God, nandito po ang aming mga kapatid. Lord, salamat muli sa iyong mabuting balita. Salamat po sa paggarit mo kay Mama Mary. Alam po namin, Lord, gustong-gusto ni Mama Mary na masave ang lahat ng mga tao. Kaya sa mga litrato niya, sa mga pictures niya, sa mga imahe niya, mga banal na imahe niya, umiiyak siya dahil alam niya, maraming mga taong hindi maliligtas. Maraming mga tao may impyerno dahil ayaw makinig sa kanya. Ayaw maging deboto sa kanya. Ayaw maniwala sa kanya. At maraming taong mga pasaway, makasalanan hanggang ngayon. Lord, patawaan mo kami. Maraming salamat po at nagkaroon kami pagkakataon, makapagbalik loob, makapagsisi. Patawaan niyo kami, Lord. Sana po bigyan mo kami pagkakataon, makapagkumpisal sa pare para kami mapatawad. Lord, Lord, patawaan mo kami magmula ulong ng talampakan. Linisin mo aming puso at kaluluwa, Lord. Ang kasalanan namin sa isip, sa salita at sa gawa at sa aming pagkukulang, O Lord God, nandito po kami lahat. Humingi awa ng habag sa iyo, Lord. Iligtas mo kami sa mga problemang ito, sunod-sunod na problema ng buong mundo na nagkatotoo na. Patawad, Lord, patawad. Ngayon po, dumako na po tayo sa inyong prayer. Huwag natin kalilimutan, pag may pagkakataon, mangumpisal po sa pare, mangumpisal po, they are ordained priests. Binigyan ng John chapter 21 verse 22 to 23, binigyan sila ng kapangyarihan po para magpatawad. Sabi nga sa Marcos 16, 17, 18, sabi nga kung ipatong mo mapagpalang kamay na yan sa mga sumasampalataya, gagaling ang may karamdaman, physical or spiritual. In God's time, darating po. Lord, nandito ang aming mga kapatid. Sinabi mo, 2 o 3 nagtitipon sa iyong pangalan, nandito ka sa kalagitnaan namin ngayong oras na to. Lord, nandito kay patong mapagpalang kamay sa kanila. Patawarin sa kanilang makasalanan, linisin ang puso, linisin ang pagkatao, magmula ulong ng talampakan. Dinadalangin namin ang makamag-anak namin, O Lord, nasa ibang bansa na ibang lugar. Kung nasan man sila ngayon, iligtas mo sila sa kapahamakan, bigyan ng mahabang buhay at buhay na walang hanggan. Protectionan po niyo sila sa Omicron, sa COVID-19 at kung anumang gera ngayon na parating. Lord, please, protect us. At ang nanonood na ito, may kasakitan siya, mayroon po siyang kahilingan ngayon, personal man yan o physical.
spiritual man yan ng kasakitan, financial blessings, Lord. Sana po i-bless mo po siya ngayong oras na to sa kanyang lahat ng kasakitan at hinihiling. Be healed. Be healed. Be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. 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 Be healed. Be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang aming mo kapatid si Ate Pines, alam ko po, Lord, protection na niyo siya. Maging magandang resulta ng kanyang examination, o Lord, sa bukol niya. Lord, please, lalo na, at ang aming mga pamangkin po si Jessica, at lahat may karamdaman ng aming mga kamag-anak, mga kapatid, Lord, pagalingin niyo sila sa kanilang karamdaman sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus, pagalingin mo na sila, pagalingin mo na sila, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. At lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio, lahat po ng mga kamag-anak namin, mga ninuno pa namin na nasa purgatorio, sana po hanguin niyo sila sa dagat-dagatang apoy ng purgatorio. Kung na-bless kayo, please, sabi nga, huwag niyong kalilimutan, i-share niyo to, sabi ni Mama Mary, i-spread this message po ng salvations. Amen? Ngayon, kung na-bless ka, pasalamatan natin si Lord. Sabi nga, no, magpuri kayo, kung may mga nagagalak, magpuri kayo, magpuri na magpuri, Santiago chapter 1, chapter 5, no? Sabi, magpuri kung nagagalak ka, kahit may problema ka na, magpuri ka, magugulat ka, i-bless ka ni Lord. Amen? Natutuwa si Lord. Natutuwa si Mama Mary pag pinupuri natin sila. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's give thanks. Salamat, Mama Mary. Salamat po. Kundi sa inyo, hindi namin alam ang mga nangyayari ngayon. At salamat po sa mga mabuting balita mo, O Lord God. Mama Mary, sa mga warnings na yan, Lord, salamat, Mama Mary. Ginamit mo siya. Salamat po ngayon, alam na namin kung ano yung gagawin namin. Salamat, Lord, nalalaman namin ang mga prophecy na nagkakatotoo. Salamat sa buhay, sa kalakasan, sa kinakain namin pagkain. Salamat po, lalong-lalo na sa pagbabalik loob. Thank you, Lord. Thank you sa lahat ng mabiyaya mong binibigay. Napakabuti mo, O Lord. Gusto mo lahat ng tao maligtas. Ginamit mo si Mama Mary. Ginagamit mo ang vlog na to para sa kaligtasan ng marami. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kung na-bless kayo, uulitin ko, wag yung kalilimutan. Please don't forget to like and share this, no? So, sabi ni Mama Mary, huwag natin kalimutan, Holy Rosary, everyday Holy Mass, Chaplet of Divine Mercy, lagi daw po tayo for protection, lagi daw po tayong may scapular. Sana po nga mayroong tinatawag na oil, yung healing oil natin, no? Lagi po tayong maglagay sa noo pagka tayo ay lalabas. At siyempre, ang tunay na, alam na natin na, ang tunay na kaligayahan, tunay na kaligtasan na sa pagsisisi, pagpapakabanal, paglilingkod sa Diyos, sa kapwa, at sa buong pamilya. Amen? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So don't forget to subscribe po and click the bell button para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga bagong vlog natin. Napakaganda. Ano pa daw ang mangyayari pang iba maliban dito? Mayroon pa bang ibang hinihintay tayo ng mga mangyayari? Yes. Abangan nyo po sa susunod na vlog na yan. Sabi ni Mama Mary, spread this message. Amen. God bless us all. Ingat po kayo lahat dyan.